Narito na ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Magandang umaga sa lahat at ngayong araw ay pag-aralan natin ang ukol sa pagsulat ng balita. Ang balita ay tumutukoy sa mga ulat tungkol sa iba't ibang mga bagay, impormasyon o pangyayaring nangyari na, nangyayari o mangyayari pa lamang. Ito ay maaaring maibahagi sa pamaraang pasalita, pasulat at pampaningin. Pasulat. Ang balita ay pinalimbag sa pahayagan at iba pang uri ng babasahin. Pasalita. Ang medium ay radyo at telebisyon. Pampaningin, ang medium ay ginagamit ay telebisyon at sine. Ipinamahagi ang mga balita sa Pilipinas gamit ang pahayagan na impluwensya ng mga Espanyol, radyo na impluwensya ng mga Amerikano, telebisyon na sumikat nung nagkaroon ng World War II at digital o internet media na uso ngayon sa kasalukuyan. Katangian ng pagsulat ng balita. Una, kawastuhan. Ang mga datos ay inilahad ng walang labis at walang kulang. Katimbangan. Ang mga datos ay walang kinikilingan sa alinmang panig na sangkot. Bawat panig ay kinukuhanan ng impormasyon upang maibalita ang pangyayari ayon sa naganap. Makatotohanan. Ang mga impormasyon ay tunay at aktwal at hindi gawa-gawa lamang. Mayroon itong mga mapagkakatiwalaang sanggunian mula sa interview, record at iba pang opinyon. Kaiklian. Ang mga datos ay inilahad ng diretsahan at hindi maligoy. Ano ang kahalagahan ng balita? Una, ang balita ay nagbibigay ng impormasyon sa mga pangyayari sa paligid. Layunin ng balitang magbigay ng ulat tungkol sa mga pangyayaring nakaaapekto sa mga Pilipino maging lokal o international. Pangalawa, ang balita ay nagtuturo sa mga tagatanggap ng mga bagong ideya na maaaring magamit nila sa kanilang pamumuhay. Ito ay maaaring magbigay ng bagong kaalaman sa tatanggap nito sa pamamagitan ng artikulong nagbibigay ng direktang payo mula sa mga dalubhasa o sa pagbabalita ng mga pangyayaring kailangang iwasan o maaaring gayahin. Pangatlo, ang balita ay nanlilibang. May mga balitang nagsasaad ng mga impormasyon, naglalayong magdulot ng kaaliwan at interes, lalo pa kung ang mga ito ay kakaiba o kapansin-pansin sa mga tatanggap nito. Pangapat, ang balita ay nagiging dahilan ng pagbabago. Ang mga balita ay maaaring magdulot ng mabuti o masamang imahen sa mga sangkot dito. Kaya naman kalimitang gumagawa ng pagbabago sa paraan, sistema o kaugalian ang mga ibinabalita upang maiwasan ang mga hindi mabubuting balita tungkol sa kanila. Uri ng balita. Una, ayon sa saklaw o pinangyarihan. Ito ay ukol sa ito ay balita na panglokal o pambansa na dito lang sa Pilipinas nangyayari o ito ba'y balitang dayuhan na nangyari mismo sa ibang bansa. Ayon sa nilalaman, mayroon tayong balitang pang-agham para sa science, balitang pangkaunlaran for development, balitang pang-sports o pampalakasan para sa sports. Mayroon din tayong iba't ibang anyo ng balita. Mayroon tayong tuwirang balita. Ang mga pangyayari sa uring ito ay inihahayag mula sa pinakamahalaga hanggang sa pinakmaliit na kahalagan. Tuwiran at di paligoy-ligoy ang paraan sa paglalathala. Direct ang pagbalita. Balitang lathalay. Hindi diretsahan ang paglalahad ng datos at ginagamitan ng makabagong pamatnubay. Ibig sabihin, medyo creative ang pagbabalita. Mayroon tayong anyo o ayos ng pagbabalita ayon sa kanyang anyo, no? Una, balitang may iisang tala. Ito ay tumatalakay sa isang pangyayari lamang, so parang isang statement lang na balita. Maraming talang tinatampok. Ito ay naglalahad ng higit iisang pangyayari o naganap. Ibig sabihin, sa isang pahina, marami na diyang makikitang mga balita. Balitang kinipil. Ang pagpapahayag dito ay maikli at hindi higit sa 2 talata. So, ibig sabihin, isang sentence lang, no? At saka shinortcut na lahat ng importanteng datos. Dagli ang balita. Ito ay pahabol,
pahabol na balitang may lamang isang linya lamang. So, parang pangdagdag lang siya. No? Extra na balita. Balitang pangkatnig. Ito ay maikling balita na sinusulat ng hiwalay ngunit kaagapay ng kaugnay na pangunahing balita. So, para siyang connected sa main na balita pero nasa iba lang siya na section. Bulletin. Ito ay karagdagang balita sa kasalukuyang mahalagang balita. Matatagpuan ito sa unang pahina, nakakahon at madaling mabasa. So, naka-box type ito. Balitang pamukaw kawilihan. So, ito yung balita na karaniwang maikling balita tungkol sa tao, bagay, hayop na umaantig sa damdamin ng mambabasa. Balitang nagpapakahulugan. Ito ay nagpapaunawa sa mambabasa ng dahilan, saligan, katauhan ng mga pangunahing sangkot at kahalagahan ng isang pangyayari. Sangkap o elemento ng balita. Kapanahunan. Ito ay pangyayari bago pa lamang na nangyari o maaring matagal na nangyari ngunit ngayon lamang natuklasan. Halimbawa, huling araw ng isang pangyayaring nagaganap ngayon o sa kasalukuyan. Kalapitan. Mas interesado ang mga tagatanggap na malaman ang mga nangyayari sa kanilang paligid o pamayanan kaysa sa malalayong lugar. Halimbawa, sa inyong paaralan, hindi kalayuan. Katanyagan. Tumutukoy sa pagiging prominente o sa pagiging kilala ng taong sangkot sa pangyayari. So, halimbawa nito yung balita ungkol kay Maris Racal at kay Anthony, no? Dahil sa kanilang kasikatan, naging patok agad yung balita na yan. Tunggalian. Ito ay tumutukoy hindi lamang sa labanan ng tao sa kapwa-tao, maaaring ito'y tumutukoy sa pakikibaka ng tao laban sa kalikasan o sa kanyang sarili. Pamukaw damdamin. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayaring nakapupukaw ng iba't ibang emosyon ng tao tulad ng pag-ibig, puot, simpatsya at iba pa. Di pangkaraniwang pambihira o pambihirang elemento. Ito ay mga pangyayaring di karaniwan, kumbaga interesting yung balita. Romansa at pakikipagsapalaran. Tinatalakay dito hindi lamang ang buhay, pag-ibig ng isang tao, katulad ng mga artista, kundi ang pakikipagsapalaran din ng mga ordinaryong tao. So, paano yumaman ang nagbebenta lang ng pastil noon, ngayon ay naging milyonaryo na, no? Katulad kay Diwata, paano siya sumikat, paano siya naging yumaman. Pagbabago at kaunlaran. Ang anumang pagbabago at kaunlaran nangyayari sa pamayanan ay maaaring maging paksa ng balita tulad ng pagpapatayo ng bagong gusali, mga kalsada, pamilihang bayan at iba pa. Katulad ng lindol na maraming nasirang mga gusali, no? Isang paaralan na muling tumayo, no? Bilang o estadistika. Halimbawa nito ay ang mga ulat ukol sa pananalapi, resulta ng eleksyon at iba pa. Pangalan. Tumutukoy sa mga pangalang nasasangkot sa balita tulad ng mga nakapasa sa board examination, sino yung nag-top 1. Hayop. Ito ay mga balitang nagbibigay kaalaman tungkol sa mga hayop. Kalamidad. Ito ay binabalita kapag nagkaroon ng malakas na bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pa. Gumagamit tayo ng inverted pyramid or baliktad na piramide sa pagsulat ng balita. Mapansin ninyo, nandito yung pinakamahalagang impormasyon at yung sa pinakadulo, yun na yung parang hindi na masyadong mahalaga. Pagpamatnubay. So sa mga balita, dapat mayroon kayong lead, no? Ang pamatnubay ay ang panimula ng balita. Maaring ito isang salita lamang, isang parala, isang sugnay, isang maikling pangusap, o isang buong talata. Sinasagot kaagad dito ang pinakamahalagang tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, o paano. Halimbawa ito yung kanyang pamatnubay, ito yung kanyang title. Heat index sa 30 lugar, kasamang NAIA, aabot sa mapanganib na level. Ito yung kanyang title, or pamagat sa kanyang balita. Ito yung kanyang lead, tingnan ninyo. Nagbabala ang Pag-asa na ang heat index sa 30 lugar, kabilang ang Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay at Science Garden sa lungsod ng Quezon, ay inaasahang aabot sa delikadong antas nitong Miyerkules. So, mapapansin ninyo, makita natin kung ano ang topic. Ito ay heat index. Sino? Makikita natin yung mga tao sa lugar. Saan? Sa Pasay at Science Garden sa Quezon. Kailan? Makikita natin Miyerkules. Bakit? Makita ba natin dito yung bakit?
Parang okay lang na hindi siya kumpleto. Basta at least nandoon yung ilang impormasyon. Okay? O saan, nandyan na din. Okay, so yan yung ating pamatnubay. Pwede kayong magsimula sa sino, sa pamatnubay. Pwede kayong magsimula sa ano. Pwede kayong magsimula sa saan, kailan. Basta yun, makikita lang yan sa loob ng isang pangusap. Tandaan na sa pagsulat ng balita sa bawat talata, paragraph nito, one sentence lang talaga per paragraph. Okay? So, punta tayo sa ulo ng balita or headline. Paano mga ba sumulat ng title? Ang ulo ng balita naman ang pamagat ng balita. Ito ang pinakabuod ng ideya ng buong balita. So, ito yung sinabi ko kanina na binasa. Ito yung halimbawa ng ulo ng balita. Meron tayong iba't ibang ulo ng balita, no? Unang ulo ng balita, pero pinaka-basic na format ng ulo ng balita is SVO pattern. Unahin natin yung subject. Sa Filipino ito ha, unahin natin yung subject at ano yung pinag-uusapan. Sinusundan ng verb at object. So, yun yung pinaka-basic. So, ang daming pwede nyong gamitin na mga uri ng headline. Number 1, ito yung hakbang muna, hakbang. Number 1, gumamit ng mga pandiwang tahasan at masigla. So, dapat marami kayong mga alam na mga pandiwa. Halimbawa, Surigao, nilindol muna bago binagyo. So, ibig sabihin, this is our subject. Nilindol is our verb. Tapos, this is our object. Okay, tandaan na, mayroon siyang kama. Number 2, maglagay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo. Ibig sabihin, yung parang bago pa siguro, no? Na hindi na napaglumaan na yung mga ano. Halimbawa, 12 pang party list. This is our subject. Then, comma, diskwalipikado. So, this is our subject. So, medyo may kulang sa kanyang title, no? Wala siyang object. Pero, okay na rin to siya. Number 3, gumamit ng quit sa halip na pangatnig na at. So, gamit tayo ito quit, no? Shortcut na siya. So, Lerma, kumuha ng ginto. So, ibig sabihin, it is a sports news. Okay? This is our name. Okay na yung Lerma, okay na yung apelyido lang ilagay. Lerma, kumuha ng ginto or sumungkit ng ginto. So, Lerma is our subject, kumuha is our verb, and this is our object. Gumamit ng mga pandiwang panghinaharap sa mga pangyayaring magaganap pa. Halimbawa, defense. Bibili, anong klaseng defense? Siguro yung ano natin, no? Yung sa government, mga offices natin. Siguro, for example, DOH ba? Or DOJ, no? DOJ, that's our subject. Bibili ng 61 million combat uniform. So, bibili is our verb. And, i-shortcut natin yung 61 million. Wag na ilagay yung spelling ng million. Para ang title is, as much as possible, maikli lang siya. Na maintindihan siya agad. Okay? Number 5, gumamit ng isahang panipi sa halip na dalawahang panipi. So, ito, mas maganda ito. Okay? Huwag kayong gagamit ng mga quotation na yung dalawa na yung ganyan. Okay na tong ganito. Okay? This is our subject. Gentleman's agreement ng dating Pangulo at China. This is our subject. Ang haba. No? Hindi kilalanin. So, yan yung ating title. Gumamit ng maikli ngunit positibong salita sa ulo ng balita. Heat index. Tataas pa sa susunod na buwan. Okay? This is a negative. Pero, ano siya? Parang hindi siya masyadong parang hindi siya maka-stress basahin, no? Heat index, alam natin na yung mataas na yung init ngayon, pero dito parang kalmado lang yung kanyang balita. Gumamit ng mga pandiwang pangkasalukuyan sa mga pangyayaring nakaraan o tapos na. Okay? LGUs, inihahanda na versus lindol. So, yung versus, pwede kayong gumamit lang ng ganito. Actually, pwede kayong gumamit ng mga English na mga term. Kasi wag na nating ipilit na gawing Filipino yung ibang mga term. Kasi ang balitang purpose lang talaga niya is to inform na dapat malaman agad kung ano yung gustong ipahiwatig. So, the body, yun na yung mga information dito na naglalaman yung mga interviews, no? Yung mga iba pang mga importanteng detalye. Andito yung mga katawan,
Okay, sana marami kayong nakuha